So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, ito, pag-usapan natin. Itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi parang, ang unfair eh. 'Di ba? Kapag kaalyado niya, tahimik siya. Especially nga dito sa issue ni Mark Villar and ni former President Duterte. Lalo pa ngayon sa Department of Public Works and Highways. 'Di ba na talamak din ang flood control anomalies, 'di ba, nung panahon ni former President Duterte. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit ko nasabing ang unfair? Kasi bakit tahimik? 'Di ba? Itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Mark Villar, dito kay former President Duterte, samantalang pag hindi niya kaalyado, ang tapang niya. Galit na galit, gustong manakit, gustong laging may mapanagot. Ngayon, hinahamon natin mga minamahal, kung nasaan ba ang totoong tapang ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung totoong matapang ka, supposedly dapat ikaw yung mangunguna dito sa investigasyon ng mga ghost project noong panahon ni former President Duterte, especially na, mga minamahal, yung 51 billion na talagang misteryosong pera panahon pa ng pandemonyo ni Pulong Duterte. Nasaan na yun ngayon? 'Di ba? Pandemic, may 51 billion. Tapos hindi natin makita kung saan ginamit kasi yung Davao binabaha pa din up to this moment. 'Di ba, kung hindi ka natatakot, kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay patas, bakit hindi mo i-open, 'di ba, ang investigation tungkol sa mga bagay na ito? Bakit up to this moment tikom pa rin yang bibig mo? Tikom sa mga ghost project ni former President Duterte, tikom sa mga Duterte mismo. 'Di ba, sa kanilang mga katiwalian, kaanumalyahan, 'di ba, kahit sa mga kasamahan nila, tikom ang bibig mo. Biruin nyo mga minamahal, pakita ko sa inyo ha. Ito, inamin na din to ni former President Duterte before. Sabi dyan, DPWH reeks of corruption. Sabi yan ni PRRD. Inamin ni former President Duterte na totoong merong korupsyon sa panahon niya sa loob ng Department of Public Works and Highways. Sino ba ang sekretary ng DPWH? Walang iba kundi itong si Mark Villar. So bakit hindi niya inimbestigahan itong si Mark Villar? Instead, nilinaw niya, 'di ba? Kinlaro niya pa, nilinis niya pa ang pangalan ni Mark Villar. Ano yung sabi niya? Hindi na mangungurakot yan si Mark Villar, mayaman na yung pamilya na yan. Tama ba yun? Yung ganong reasoning, 'di ba? Nagpe-pretend na parang kala mo walang nakita, walang alam, pero mayroon siyang alam dyan eh. 'Di ba mga minamahal, yung problema noon sa panahon ni Duterte ay problema pa rin sa panahon ni PBBM. So, hindi lang dapat yung sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ang tinitira ninyo. Dapat tinitingnan nyo din, 'di ba mga minamahal, yung panahon ni former President Duterte, wala nga silang sinabit na master plan, 'di ba? Itong si Mark Villar, walang sinabit na master plan according kay Bunuan. 'Di ba mga minamahal, nagigets nyo naman nata yung punto ko. At kahit nga itong si Jinggoy Cutie, may pag-aamin si Jinggoy Cutie, sabi ni Jinggoy, ghost project existed during Villar's time in DPWH. 'Di ba? Kaya, Senator Rodante Marcoleta, please naman, wag kang maging bias. Imbestigahan mo lahat. Ano yung sabi ni Jinggoy Cutie? Ghost or non-existent project have been hounding the Department of Public Works and Highways ng DPWH, even the term of Senator Mark Villar, who headed the agency during the Duterte administration. Yan yung sabi ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. So, nag-i-exist na before, mga minamahal, itong mga ghost project, mga anomalya sa panahon ni former President Duterte. Especially sa loob ng DPWH, pangangalaga ni Senator Mark Villar. Pero, bakit tahimik kayo? Bakit tahimik sila? Kayo mismo. Tapos lagi niyong inaatake, hindi panahon na yan ng administrasyon ni PBBM. Yung mga malalaking ghost project nga, mga minamahal, nakaano pa yan tawag dito, nakalagay sa chart na panahon pa yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba, bakit tahimik itong si Senator Rodante Marcoleta?
'Di ba? Mga minamahal. O, ngayon, sige, punta tayo dito kay kay Mark Villar. Si Mark Villar, bukod sa hugas kamay, wala siyang pakialam. Ngayon nga lang niya nagsalita eh. 'Di ba? First time magsalita sa issue pa talaga ng flood control. Naglilinis pa siya ng kanyang sarili. Again, sa kanyang paglilinis ng kanyang sarili, meron ka bang sinabi? Meron ka bang sinabi, Senator Rodante Marcoleta? Wala. Silent ka lang. Bakit silent? Kasi kaalyado. O yung misteryosong 51 billion ni Pulong Duterte, 'di ba? Bigger budget sa ibang departamento. Nasaan si Rodante Marcoleta? Wala. Tahimik din. Kahit yung 51 billion na yun, no audit, no transparency, no public breakdown. Ang tanong nga, nasaan napunta ang pera? 'Di ba? Sino yung mga kontraktor? O, nasaan ang resulta? Bakit binabaha pa rin up to this moment ang Davao? 'Di ba? Until na wala pa din kasagutan diyan si Pulong Duterte. And itong si Marcoleta na sinasabing siya daw matapang, walang kinikilingan, patas, hindi natatakot, independent, tahimik. 'Di ba? Itong si Marcoleta ang hilig manluto ng ibang mga public official pero when it comes sa mga Duterte, tahimik. Bakit hindi mo i-call out yung 51 billion ni Pulong? Napaka-subjective mo naman, Senator Rodante Marcoleta. Akala ko ba anti-corruption ka? Or baka naman selective ka lang talaga? Tanong lang. Kasi itong pag-uugali ni Senator Rodante Marcoleta, makikita mong peke eh. 'Di ba yung kanyang, yung pag-oposisyon niya sa mga Duterte, na nagiging palaban daw ko na siya, peke yun, mga minamahal. Yung kalya din yung mga Duterte na ginigiit niya, peke yun, mga minamahal. 'Di ba? Pag nasa hot seat nga siya, hindi niya malaglag yung mga Duterte. So makikita natin na nandoon yung kanyang loyalty. 'Di ba? So wala ka talagang integridad. Ano yun, nabubusalan yung bibig mo? 'Di ba? Huwag ka sanang magalit Kung kino-call out ka naming mamamayang Pilipino, truth hurts nga naman, 'di ba? Mga minamahal. So ngayon, sana magkaroon ng investigation ng House. 'Di ba? Dito nga po sa 2016 to 2022 projects, i-demand mga minamahal ang breakdown. Hindi lang kay Pulong Duterte, lahat ng ghost project, lahat ng mga contractor na sangkot, i-breakdown lahat, magkaroon ng investigation, and malalaman namin kung talagang si Rodante Marcoleta ay para sa mamamayang Pilipino. 'Di ba, magsalita ka naman para marinig naman yung side mo, hindi nagpe-pretend ka na gusto mo ng hustisya, pero hindi mo naman ginagawa para makuha natin ang hustisya. Alam naman natin ang kina-cover up ni former President Duterte itong si Villar at itong si Pulong. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, halatado na nga sa kanilang mga galawan. Pero dahil meron ka namang chance na mag-stand, 'di ba? Senator Rodante Marcoleta, bakit tinitingnan mo lang? Bakit silent ka lang? 'Di ba? Sabi mo ayaw mo ng korupsyon. Pero hindi ka naman lumalaban sa korupsyon. Parang nangyayari pa nga, pinoprotektahan mo sila eh. 'Di ba, mga minamahal? Tanong lang. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, kayo, ano yung masasabi ninyo? It's me again, Alicia Nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.